Posible bang maulit sa mga susunod na araw ang nangyaring pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon ayon sa PHIVOLCS? Samantala, umabot na sa 27,000 individual ang apektado ng ashfall na dulot ng phreatic eruption ng nasabing bulkan. Si Creseling Catarong magbabalita. Matapos ang phreatic eruption ng Bulkang Bulusan itong umaga ng Lunes, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng isang ash emission activity nitong madaling araw ng Martes. Ito ang iniulat ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol sa isang televised briefing. 5:51 to 5:37 to be exact. Although hindi man ito masyadong mataas, nasa 100 meters lamang, and nakapagtala din tayo for the past 24 hours ng 89 volcanic earthquakes. Base sa monitoring ng PHIVOLCS, ang phreatic eruption na nangyari nitong Lunes ay posible pang maulit sa mga susunod na araw. Kaya naman pinayuhan ang publiko na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone dahil pwedeng mangyari ulit ang naturang eruption. Sa ngayon, ani Bacolcol, nasa alert level 1 ang Bulusan Volcano. Bago pa man ang naging huling pagsabog ng Bulkang Bulusan, naitala ang mahigit 50 volcanic earthquake. Yung volcanic earthquakes ay indikasyon yan na may gumagalaw ng magma o di kaya hydrothermal fluids. Pero hindi naman ibig sabihin na puputok ka agad. Pero kapag marami na, pwede itong maging precursor ng isang volcanic eruption. Sa katunayan, noong Abril 21, napansin ng PHIVOLCS na biglang dumami ang volcanic earthquakes. Dahil dyan ay naglabas agad sila ng abiso na maging mapagbantay o maingat ang mga lokal na pamahalaan, pati na ang mga residente, dahil baka magkaroon ng phreatic eruption at ito'y nangyari nga. Makalipas ang 7 araw, nagkaroon nga ng phreatic eruption na nangyari nitong Lunes. Ibinahagi naman ng Office of Civil Defense ang naging epekto ng pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. Sinabi ni OCD Spokesperson Director Chris Bendijo na nagbuga ito ng plume na may taas na 4,500 metro, kaya't ang mga lugar sa paligid nito ay nagkaroon ng epekto ng ashfall. Sa kabuuan, may 4 na munisipalidad at 19 na barangay ang apektado ng ashfall. Katumbas ito ng kabuuang 27,000 individual. Nabanggit naman po ni Director Bacolcol na may posibilidad na magkaroon ng explosion. No? So kung sakaling kailangan natin mag-evacuate yung ating logistics na magdadala ng ating mga goods, mga food at non-food items. Bilang tugon, nakipag-ugnayan ng OCD sa Provincial and Local Disaster Risk Reduction Management Offices at sa Bureau of Fire Protection upang magsagawa ng flushing sa mga kalye dahil nagdudulot anya ito ng low visibility kapag nadadaanan ng mga sasakyan. Minabuti rin ng Bureau of Fire Protection na bugahan ng tubig ang mga ashfall na ito upang makaiwas sa dagdag pinsala na maaring maidulot ng mga traffic accident. But in terms of on the ground po, minabuti po nating tutukan muna itong mga affected individual sa ating mga evacuation centers. Pati na rin po yung ating koordinasyon sa Bureau of Fire. At nang sa ganun po, mabawasan naman po yung epekto ng abo sa ating mga kalye dahil pinaghahandaan din po natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News.